Sabi sa mga 1 Corinto chapter 4 verse 1 to 2, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa Kanyang Panginoon. Alam niyo, sinulat ito ni Apostol Pablo para sa mga taga-Corinto. Kasi yung time na to, sobrang gulo po sa mga taga-Corinto. Di ba? May nag-aaway, may nagpamamataasan, di ba? May nagkakagulo, di ba? Hindi sila kay Lord naglilingkod, kundi sa mga kapwa nila tao, kundi sa mga apostol. Di ba? May nagsasabi po doon na ako ay kay Pablo, na ako ay kay Pedro, na ako ay kay Apollos. May nagsasabi naman na iba na ako ay kay Kristo. Kasi sinabi ni Pablo yan, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ng Kristo at katiwala ng hiwaga ng Diyos. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa Kanyang Panginoon para malaman ng lahat na sila ay lingkod ng Panginoon at katiwala lamang. Ganun tayo kapatid, dapat alam natin na tayo ay katiwala lamang ng Panginoon. Yan. Sabihin na natin na na-apply mo na o natutunan mo na yung turo ni Pastor, ay ni Rev Marlon, ni Pastor JD, at ni Pastor Randy. Sabihin natin nagagawa mo na nung mga panahon na yon. Pero kamusta ka ngayon? Nagagawa mo pa din ba? Na-apply mo pa din ba? Napagkakatiwalaan ka pa din ba? O hindi na? Alam nyo, dito sa mundo, kapag may pinagkatiwala sa atin, cellphone, ATM, di ba, nakasama yung PIN. Kasi yung magulang nung tropa mo, di ba, kinukuha yung pera ng tropa mo. Di ba? Di ba? Tapos may nag-abroad ka na kaibigan. Pinagkatiwala sa yung mentihan niya. Sabi niya, sa'yo muna yan, alagaan mo. Pwede mong gamitin. Di ba? Pero dapat, pagbalik ko, ibalik mo sa akin ng maayos. Ano yung gagawin mo kapag may mga bagay na pinagkatiwala sa'yo? Di ba? Hindi naman sa'yo yun, pero responsibilidad mo na alagaan at ingatan. Kasi bakit? Pinagkatiwalaan ka. Ganun din dapat ang thinking natin pagdating sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Dapat malinaw sa'yo na lahat ng meron tayo ay hindi sa atin. Di ba? Yung buhay mo, yung lakas mo, yung kakayahan mo, kaalaman at syempre pera. Pinagkatiwalaan lamang tayo. Kaya ask yourself right now, ano ang ginagawa ko sa mga pinagkatiwala sa akin ng Panginoon? Diba? Nanatili pa ba akong tapat? Nakatiwala ng Panginoon? O hindi na? Come on, bago tayo magpatuloy, samahan niyo muna ako sa maikling panalangin. Heavenly Father, nag-start, sabay-sabay tayo, sabihin natin, meron tayo ay galing kay Lord. Tayo ay pinagkatiwalaan lamang. Di ba? Sino dito kapag pinagkatiwalaan ka, feeling mo sa'yo na? Di ba? Yung parang pinagmamalaki mo sa iba. Di ba? Pinahirap ka lang ng iPhone na kaibigan mo. Di ba? Tapos pinagmalaki mo na sa iba. Na feeling mo sa'yo na. Di ba? Yang oras, talent, pera, pamilya mo, trabaho mo. Di ba? Lahat yan, katiwala lang tayo ng Panginoon. Ang katiwala ay may responsibilidad. Alagaan, palaguin, at ibalik na maayos ng lahat sa may-ari. Kasi bakit? Darating po yung time ng paghuhukom. I-check ni Lord kung napagkakatiwalaan ka ba sa mga bagay na meron ka o hindi. Diba? At may story po sa Bible, natuturuan tayo kung paano manatiling tapat na katiwala. This verse is galing po sa Genesis chapter 39, full chapter po. Diba? Ang bida po dito ay si Jose. Sino dito nakakilala kay Jose? Diba? Kay Jose. In English, cigarette. Diba? Yossi ba? Yossi. Ay, hindi ba ganun yan? Ano pala? Joseph pala. Joseph. Sorry. Yan. Sino dito ang paborito? Si Jose. Wala. Praise God. Diba? Si Jose. Diba? Yan.
Ginigising ko lang kayo guys, para di kayo. Yan. Ikakwento ko na lang po sa inyo yung buhay ni Jose. Di ba? Simula nung una siyang, di ba, tinawag ni Lord. Mahal niyang anak. Di ba? Kaya nung nalaman ng ibang kapatid niya na siya yung pinakamamahal na anak, anong nangyari kay Jose? Namuhi yung mga kapatid niya kay Jose. Di ba? At one time na naginip si Jose, sabi ni Jose, di ba? Kinuwento ni Jose yung panaginip niya, napanaginipan ko, kapatid. Di ba? Lahat kayo ay lulubog sa amin. Di ba? Kaya lalong nagalit yung mga kapatid ni Jose. Sabi, ano sabi mo? Lahat kami ay luluhod sa'yo. Di ba? Kaya anong ginawa ni Jose ng mga kapatid niya? Pinaluhod. Di ba? Binugbog siya at muntikan ng patayin. Pero buti na lang sinabi ng isang kapatid niya na ibenta na lamang siya. Yan. At dito na po papasok yung story. Di ba? Sa ating topic. Naging alipin sa bahay ni Potiphar si Jose. Iniwan ni Potiphar sa kamay ni Jose ang lahat ng ari-arian niya. At dahil kay Jose, pinagpala ni Yahweh ang sambahayan ni Potiphar. Dumating yung pagsubok. Diba? Tinukso si Jose po ng asawa ni Potiphar. Diba? Niyayaya po siya na makipagtalik sa kanya araw-araw. Pero sinabi ni Jose, paano ko magagawa ang ganitong malaking kasalanan at magkakasala sa Diyos? Alam niyo, mas pinili pa niyang makulong kaysa maging hindi tapat kay Potiphar. Diba? Pero kahit nasa kulungan na po si Jose, hindi siya pinabayaan ni Lord. Ganun po kapag tapat ka kay Lord. Kahit nasa matinding pagsubok ka ng buhay mo, hindi ka papabayaan ni Lord. Pinagkatiwalaan pa rin siya, diba, ng mamahala doon sa mga bilanggo. Diba? Hanggang sa ginawa siya ng Diyos na gobernador o pangalawa sa pinakamataas sa buong Ehipto. Yan. May 2 points lamang po ako na i-preach sa inyo na may marami kayong matutunan dito. Number 1, paano maging tapat na katiwala? Tapat kahit walang nakakakita. Diba? Sabi sa Genesis chapter 39 verse 9, hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Ito yung secret test sa atin ni Lord. Dito lumalabas kung sino ka talaga pagdating sa secret test sa iyo ni Lord. Diba? Katulad ni Jose, wala si Potiphar, yung boss niya. Walang CCTV. Walang ebidensya kung gumawa man siya ng hindi maganda. Pero sabi ni Jose, andun si Lord. Kita ako ni Lord. Para sa kanya, sapat na yung nabasihan para hindi siya gumawa ng masama. Para maging matapat, nakatiwala siya ng Panginoon. Diba? Hindi niya in-entertain yung negative sa isipan niya na what if pag ginawa rito, mauhuli ba ako? May magsusumbong ba? Alam mo kung ang thinking lang niya, malulugod ba si Lord? Ikaw kapatid, kamusta ka? Every time ba na dumadaan ka sa secret test ni Lord sa buhay mo, nagiging tapat ka, nakatiwala? Di ba? O nagiging tapat ka lang kapag may nakakita sa iyong ginagawa? Di ba? Sometimes ganun lang po tayo. Saka lang tayo nagiging tapat na katiwala sa Panginoon kapag maraming nakakita sa atin. Pero every time na mag-isa ka, every time, di ba, na nasa secret test ka ni Lord, nandoon yung pagkaduda mo na magtitiwala pa ba ako kay Lord? O hindi na? Di ba? Sa trabaho mo, nagnanakaw ka, walang boss na nakatingin sa'yo, pero alam ni Lord. And every time yung sasabihin po ako, sabihin nyo, pero alam ni Lord. Sa pera, may nakita, nalaglagan ng 500, binalik mo, 100. Walang nakakita, pero alam ni Lord. Di ba, sa cellphone mo, tinatago mo yung mga games, binubura mo yung mga history sa browser mo para wala makita at alam ng pinapanood mo. Pero, alam ni Lord. Sa school mo, may exam ka, may kodigo ka, ikaw lang ang nakakaalam, walang nakakita, pero alam ni Lord. Di ba?
Sa tithes mo, wala namang nakakaalam ng totoong sahod mo eh. Di ba? Ikaw lang. Di ba? O kung magbibigay ka ba ng tithes mo, walang nakakita, walang nakakaalam. Pero, parang umina, ulit. Di ba? Alam ni Lord. Di ba? Sa offering mo, di ba? Nilalaman ang puso mo. Pero, alam ni Lord. Di ba? Sa karakter mo, kung ano sinasabi mo, sa isipan mo na hindi magaganda sa kapwa mo, na sa personal, ang ganda ng pakikitungo mo sa kanya, na sabi mo, hindi naman malalaman ng iba eh. Di ba? Hindi naman makikita ng iba. Pero, alam ni Lord. Di ba? Pero personal, kapatid, alam ni Lord yung totoo. Alam ni Lord yung nilalaman ng puso mo. Alam nyo kapatid, ang katapatan, hindi yan pinapakita sa tao. Diba? Nasa ka lang magiging mabuting katiwala kapag may nakakita sa iyo. Ang totoong tapat na katiwala, pinapatunayan niya kahit wala nakakita. Pinapatunayan niyan sa Diyos. Kaya every time na dumadaan tayo sa secret test ni Lord, maging mabuting katiwala ka. Maging mabuting pagkakatiwalaan ka. Kaya ask yourself right now, ilang secret test ni Lord na ba ang napagtagumpayan mo? O napatalo mo? Sabi dito sa mga taga-Colosas chapter 3 verse 23, ano man ang iyong ginagawa, gawin nyo ng buong puso. Na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Di ba? Naguhugas ka ng plato, may nabasag ka, tinago mo. Kasi papaluin ka ng nanay mo. Sino dito yung mga ganon? Mga kids, mga youth, di ba? Hindi nakita ng nanay mo, pero nakita ka ni Lord. Di ba? Kapatid, kahit mahirap at may tukso, piliin mong maging katapat na katiwala ni Lord. Maaring nagawa mo na ngayon, di ba? Napagtagumpayan mo na yung mga pagsubok na yon. Sabi ko nga kanina, na-apply mo na yung tinuro ni Red Marlon, ni Pastor JD, nakapag-text ka na, nakapag-operate ka na yung tinuro ni Pastor Randy. Di ba? Bigay mo na yung, nasurrender mo na yung pera mo kay Lord, turo ni Pastor JD. Pero, hanggang kailan mo nagawa? Kapatid, palaging darating yung tukso sa'yo para pagbagsakin yung pagiging mabuting katiwala mo ng Panginoon. Maaring sa ngayon nagagawa mo pa. Maaring sa ngayon napagtatagumpayan mo pa. Pero hanggang kailan ka magiging mabuting katiwala ng Panginoon? Alam nyo bakit tayo nahihirapan? Kasi alam nyo yung tukso na dumadating sa'yo, alam niyo yung katotohanan? Kasi yung tukso na dumarating sa atin, ay gusto din naman natin. Alam ng kaaway kung ano yung gusto mo dito sa mundo. Kaya ayun yung ginagamit niya na paraan, di ba, na binibigay sa'yo, na pinapakita niya sa'yo. Ang bawa, nagde-devotion ka. Biglang may naisip ka isang bagay. Di ba, ano ang gagawin niyo minsan kapag hindi ka nakapokus sa devotion mo? Di ba? Ano nga pala English ng ng tama? Di ba, search mo, di ba? I-google mo. Di ba, ano ba yung gusto mo? Bigla kami naisip na gusto panoodin. Di ba? Minsan, tinitigil mo yung devotion mo, itinitigil mo yung ginagawa mo para lang gawin yung mga bagay na yon na makamundo. Di ba? At minsan, dahil sa pagkatigil mo ng yon, nakakalimutan mo na yung personal na ginagawa mo sa Panginoon. Na nandun ka na busy. Naubos yung oras mo ng 10 araw, hindi ka na napag-devotion. Hindi mo na nagawa yung ginagawa mo para kay Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maging mabuti kang katiwala. Ang tukso dumating kung kailang okay ka na. Di ba? Kapag sinisikap mo na maging mabuting katiwala sa Panginoon. Di ba? Ang tukso, bigla na lang kung susulpot yan. Di ba? Sino dito naka-experience nun? Yung nagawa mo na mag-tithes, nagawa mo na mag-devotion, hindi ka na madamot pagdating sa bigayan, pero biglang darating yung tukso sa'yo, nahahadlang para hindi mo na ulit magawa ito. Di ba? Hindi basta pagsubok lang ang tukso, mga kapatid. May plano talagang sirain ito ang ating buhay. May plano talaga sirain ito yung pagtitiwala na binibigay natin sa Panginoon. Kaya check yourself right now.
Yung pagtitiwala pa ba ang nangingibabaw sa'yo? O natatalo ka na ng tukso ngayon sa buhay mo? Sabi nito sa Santiago chapter 1 verse 14 to 15. Sabi diyan, natutokso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong saan? Sa kamatayan. Yan. Yung kamatayan po tinutukoy dyan, ito po yung kamatayan spiritual. Yan. Ito na yung nasa sitwasyon ka na nagiging normal na sa'yo yung paggawa ng kasalanan. Diba? Na ine-enjoy mo na ito, hindi ka na nagtisisi sa mga kasalanan na ginagawa mo kasi ang tukso, alam niyo po, bumubulag yan sa isipan ng tao. Alam mo ang keyword ng tukso sa una? Isang beses lang. Sino dito na biktima ka ng isang beses lang? Diba? Alam ko, ako, biktima rin naman yan. Diba? Isang beses lang. Diba? Akala mo pupunuin ka ng isang beses lang na tukso? Kapatid, kapag pinatulan mo yun, lalong mas mauuhaw ka sa tukso. Hindi totoo na isang beses mo lang ay magpupuno ka na agad. Kapatid, mas lalo kang pag-uuhawin ito na gumawa ng kasalanan sa mundo. Isipin mo yung tumutokso sa'yo ngayon, isang beses mo lang ba ginawa? Di ba hindi naman? Dalawa o maraming beses. Si Jose, pwede naman niyang pero hindi siya nagpadala sa tukso. Kasi alam niya na kapag binagbigyan niya yung tukso, hanapin niya ito. Alam niyo, maging katulad tayo kay Jose. Baliwala kay Jose kung mapagbintang at mawala ng trabaho, makulong kaysa magkasala kay Lord. Dapat baliwala sa iyo yung sinasabi ng ibang tao. Baliwala sa iyo yung pangungutya nila na church dapat di ka naman nagbabago. Baliwala sa iyo yung yung sinasabi sila na diba ganyan na nga yung buhay mo pero bakit ganyan pa rin ginagawa mo kay Lord? Huwag mong isipin yun. Patuloy ka maging tapat sa Panginoon. Patuloy mong gampanan yung tukurin mo sa Panginoon. Yung iba kasing kaibigan natin nangyari sa akin to experience ko lang. Pre, wala na time sa akin Puro church ka na lang, puro barkada, puro dyan ka na, busy ka na dyan, wala ka na time sa amin. Di ba? Ang thinking ko noon, hindi na nila ako natulong na kaibigan. Di ba? Babaliwalain na nila ako. Parang i-others na nila ako. Pero pinili ko pa rin sumunod kay Lord. Diba? Pinili ko pa rin gampanan yung tungkulin kay Lord. Pero every time na alam nyo na nakakasama ko sila ngayon, diba? Nabe-bless sila sa buhay, sa buhay ko. At every time na may problema sila, every time na may sakit sila minsan, saan sila sumalapit? Sa akin sila nagpe-pray. Diba? Minsan, kapatid, yung nasa isipan mo, daya lang yan ang kaaway para hindi ka maging tapat, diba? Sa tungkulin mo para sa Panginoon. Para hindi ka maging tapat yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Diba? Na si Jose, nawala sa kanya yung mga material things at kasaganaan ng buhay. Pero hindi ang pagtitiwala sa Diyos. Diba? Tayo kaya, baliktad kaya, na okay lang mawala si Lord. Wag lang yung mga meron ako dito sa mundo. Diba? Kapatid, ang tunay na tapat na katiwala, inuuna si Lord bago ang sarili. Bago ang karir, bago sa ginawa ng buhay, bago sa ikapaparangan ng pangalan niya. Di ba? Maraming tao nawawala kay Lord. Bakit? Kasi takot mamatay sa sarili nila. Takot mawala yung mga bagay na meron sila dito sa mundo. Di ba? Maraming tao ang nadidisib ng kaaway. Di ba? Sayang to Di ba? Kikita ka ng 5K, isang araw lang, huwag ka lang mag-church. Diba? Maraming tukso sa paligid natin para ipagpalit natin si Lord. Kaya kapatid, maging tapat tayo nakatiwala ng Panginoon. Diba? Sa trabaho mo, pinipilit ka ng boss mo na magsinungaling. Diba? Para kumita ka ng malaki. Diba? Pag tumanggi ka, baka di ka ma-promote, o
o baka tanggalin ka. Huwag kang matakot. Sa kaibigan mo, lahat ng barkada mo nagiinom, yung iba nagda-drugs. Pag hindi ka nakiin, pag di ka sumama, iiwan ka nila. Hindi ka na nila tropa. Huwag kang matakot. Sa pag-aaral mo, gusto mong mangopya kasi pag hindi ka nangopya at nasa isipan mo, babagsak ka. Huwag kang matakot. Sa tithes mo, gusto mo naman ibigay ng buo yung mga kaparehan mo, di ba? Yung 10% mo, pero iniisip mo, magkukulang ka. Huwag kang matakot. Sa offering mo, di ba? Sinasabi ng puso mo na ibigay mo lahat. Di ba? Na meron ka, pero natatakot ka kasi baka wala ka ng gamitin bukas. Sabihin mo, huwag kang matakot. Sa karakter mo, sinasabi sa'yo ni Holy Spirit na mag-sorry ka dahil nakapag-isip ka ng hindi maganda sa taong yon, dahil nagawan mo siya ng hindi maganda, o nagalit ka sa kanya, huwag kang matakot. Diba? Maraming taong natatakot na gumawa ng tama kasi takot mapahiya. Tatakot, bitawan yung pride nila. Diba? Sa ministry mo, maraming opportunity ang ino-offer sa'yo ng mundo, pero pinili mo pa din ang gampanan yung tungkulin mo kay Lord. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot kung alam mo na yung gagawin mo ay matutuwa ang Panginoon. Huwag kang matakot kung pinili mo ay manatiling tapat sa Panginoon. Kapatid, mas masarap pakinggan, diba? Kapag dumating yung panahon na sabihin sa atin ng Panginoon na sa kabila ng iyak, sa kabila lahat ng pagsasakripisyo mo, sa kabila ng ginawa mo sa Kanya, darating yung time na sasabihin sa iyo ni Lord, magaling, tapat, at mabuting lingkod ko. Amen ba? Sino dito kayang ipagpalit lahat ng meron siya dito sa mundo para kay Lord? Say amen. Amen. Diba? Joke lang yung ano yun eh, na ipagpalit. Alam mo, hindi naman kukunin sa inyo ni Lord lahat eh. Kapag naglingkod ka sa Kanya, kung kaya mo bang ibigay para sa Kanya lahat. Diba? Pero hindi naman niya sa'yo kukunin ang lahat. Number 2, ang katapatan ay may gantimpala. At ito yung gusto nila, diba? Alam ko, lahat tayo gusto na gantimpala. Pero, ang malungkot lang, hindi lahat tayo gusto ng hirap bago ang gantimpala. Yung iba, gusto lang ng gantimpala, pero ayaw ng hirap sa buhay. Diba? Ano yung gantimpala? Sabi ito sa Genesis chapter 39, verse 21 to 23. Diba? Sabi diyan, ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niya tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasaya nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose, sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gagawin. At Genesis chapter 41 verse 40 to 41, ikaw ang pamamahalin ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasayo at ngayon nilalagay kita bilang gobernador ng buong Egypto. Hindi nakalimutan ni Lord ang katapatan ni Jose sa secret test niya. Diba? Alam niya kung paano ito nagtiwala sa kanya sa kabila ng mga tukso na pinagdaanan niya. Ganon ka din, kapatid. Alam ni Lord yung pinagdaanan mong hirap, iyak, panalangin at pagtitiwala sa Kanya habang dumadaan ka sa secret test niya. Alam niya kung paano mo sinisikat na maging mabuting katiwala niya. Alam niya kung ano yung pinagpalit mo para lang sa Kanya. Ang gantimpala ni Lord, hindi laging, alam niyo, hindi laging instant yan. Dumadaan niya sa proseso. Kaya sa bawat sitwasyon na nararanasan natin, sikapin mo na manatiling tapat na katiwala. Diba? Ano ba yung sitwasyon ni Jose? Ano ba nangyari kay Jose? Nasaan ba siya nung una? Bahay. Diba? Sunod, kulungan. Nandyan po ba yan sa PPT? Wala. Yan. Sunod, palasyo. Una, nasa bahay lang siya, napagkatiwala siya. Diba? Okay na yung buhay niya doon eh. Diba? Ano na, masagana na yung buhay niya doon. Diba? Kulungan. Pero dumating siya sa point na sa kulungan siya. And ulit palasyo. Diba? Ano bang meaning ng bahay? Diba?
Iyon yung season ng buhay natin sa pagiging mabuting katiwala mo. Diba? Kaya check yourself right now. Nandito ka ba sa season na yon? Diba? Nandiyan ka ba sa maayos ang lahat sa'yo? Masaya ka? Diba? Pinagkakatiwalaan ka ni leader mo, pinagkakatiwalaan ka ni pastor, pinagkakatiwalaan ka ng maraming tao. Diba? Pero abangan mo yung panganib dito. Diba? Kasi kapag nagpagkatiwalaan ka na, minsan magiging komportable ka. Kapag naging komportable ka na, makakalimot ka kung kanino mo ito ginagawa. At magiging napagmataas ka na. Kaya alam nyo, hinahayaan ni Lord na mapunta tayo sa kulungan. Ito yung season ng buhay mo na pagsubok at katapatan. Maranasan mo yung sitwasyon na hindi makatarungan. Na minsan, wala ka namang kasalanan, pero ikaw yung napapahiya. Alam ko, marami dito nakakanasan yan. Di ba? Na wala ka namang ginagawang masama, pero tingin sa'yo ng mga tao palaging mali. Di ba? Na ikaw yung napapahamak, ikaw lagi yung napagbibintangan. Di ba? Kapatid, lahat ng meron ka, na parang tingin mo, unti-unting nawawala sa'yo. Kasi dito, alam mo bakit? Inuubos ni Lord ang lahat ng pwede mong pagkatiwalaan dito sa mundo. Pati ang yabang mo. Lahat yan uubusin ni Lord. Dito sa season na to, tinitesting ka kung still sa kabila ng nararanasan mo, magiging tapat ka pa din ba sa mga pinagkakatiwala niya sa'yo? O hindi na. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Kaya hindi naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsupo upang malaman kung ito'y talagang tapat. Dito malalaman ni Lord kung sa palasyo ba na dapat ipunta o kailan, di ba? Sign na di pala niya sa'yo o kailangan ibalik ka sa bahay kasi hindi ka ba natututo. Di ba? Bakit? Para simulang pagkatiwalaang muli. Alam mo kapatid, kahit ilang kabiguan yung gawin natin, basta marunong kang magsasawang pagkatiwalaan ka. Di ba? Ang Panginoon, paulit-ulit yung proseso na gagawin sa'yo hanggang makarating ka sa palasyo ng buhay mo. Hanggang makarating ka sa successful ng buhay mo. Kaya check yourself right now. Ano ba yung nararanasan mo? Di ba? Na nandun na napagkakawalaan ka na eh. Di ba? Pero pag dumating pa sa point ng buhay mo na nasa kulungan ka, ano yung ginagawa mo? Nananatili ka bang tapat? O ika'y bumabagsak? Na ginagawa mo muli na mawala ng tiwala sa Panginoon. Kaya check yourself right now. Kung gusto mong pumunta sa palasyo ng buhay mo, pilitin mong na maging mabuting katiwala ng Panginoon. Di ba? Yung palasyo, ito na yung season ng gantimpala mo. Ito na yung sinabi kay Jose. Di ba? Genesis chapter 41 verse 40 to 41. 40 to 41. Sabi dito, ikaw ang papamamahalin ko sa buong bansa. At susundin ka na lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasaya. At ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Anong nangyari kay Jose? Dahil sa pagiging mabuting katiwala niya, di ba? Parang galing sa kalungan, pero naging isang tagapamahala ng buong Ehipto. At sino gusto gano'n yung transformation ng buhay niya? Di ba? Nagaling ka sa sobrang hirap, pero dahil naging mabuti ka katiwala kay Lord, inahon ka niya. Ibinigay niya yung mga promises niya sa'yo. Di ba? Mas maging maunlad yung buhay niya. Di ba? Ano nangyari kay Jose? Nagkaroon ng promotion. Itinaas ni Lord yung responsibility niya. Na dati tagabantay lang ng bilanggo, ngayon tagapamahala na ng buong Ehipto. Diba? Kapatid, kapag ka maging mabuti katiwala ka ni Lord, hindi lang ikaw yung bibes. Pati yung buong sambayanan mo. Kaya kapatid, kung gusto mong maranasan yung naranasan si manatiling tapat ka na katiwala. Diba? Kung nasaan man yung time na pinagkakatiwalaan ka ni Lord ngayon. Sa trabaho mo, na dati regular ka lang, pero ngayon supervisor ka na.
Di ba? Sa pera na dati ang income mo lang ay 10,000 naman, pero ngayon 20,000 na. Kasi bakit? Naging tapat ka, nakatiwala ng Panginoon. Sa cellphone mo dati, tigpa 5K lang yung cellphone mo, pero dahil ginagamit mo na sa pag-share ng gospel, nag-devotion ka na, di ba? Ginagamit mo na to para kay Lord. Di ba? Dati 5K lang, ngayon 10K na. Kasi bakit? Kasi naging tapat ka, nakatiwala ng Panginoon. Sa school mo, dati ikaw isa ka sa pinakamababa na grade, pero dahil naging mabuting katiwala ka, inayos mo yung pag-aaral mo, ngayon honor ka na. Kasi naging tapat ka, nakatiwala ng Panginoon. Sa offering mo, sa tithes mo, dati 1 digit lang yung binibigay mo na tithes kay Lord kasi yun lang yung kakayahan mo. Pero nakita ni Lord yung puso mo na mapagkakatiwalaan ka. Diba? Naging 3 digit na. Sa offering mo, dati bari-bari lang yung binibigay mo, pero ngayon papel na. Kasi naging tapat ka, nakatiwala ng Panginoon. Dati, yung karakter mo, ikaw yung maraming kaaway sa church, ikaw yung pinakamagulo sa church, pero ngayon, dahil binago ka, nagpakorek ka kay Lord, naging mabuti ka katiwala ni Lord, ikaw na yung peacemaker dito sa loob ng church, di ba? Sa dati mo, sa ministry mo, dahil naging faithful ka, dahil napagkatiwalaan ka, dati member ka lang, pero ngayon, ikaw na yung chairman ng ministry mo. Kasi naging tapat ka, nakatiwala ni Lord. Kapatid, wala ka matapos. Gising ka na. Gising guys, may nakikita ko tulog. Yan, kapatid, alam mo minsan, naiisip mo, nararamdaman mo, nakakapagod maglingkod kay Lord. Na parang paulit-ulit na lang yung nangyayari sa buhay mo. Pero lagi mong piliin na sa kabila ng ganyang thinking mo, sa kabila ng paghihirap mo, pagdudusa mo, pagod mo, piliin mo maging tapat sa Panginoon. Sabi sa Galatia chapter 6 verse 9, huwag tayong mapakot sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, tayo ay magaan. Huwag mo sayangin yung mga tinanim mo sa Panginoon, pero ngayon, di ba? Nagtatanim ka kay Lord, may mga ginagawa kay Lord, pero anong ginawa mo? Hindi mo dinilagan, hindi mo inalagaan, hindi ka naging tapat. Kapatid, wala kang aanihin sa huli kung nagkatiwala sa kay Lord. Kapatid, kung gusto mong umani na malaki, patuloy kang maging tapat kay Lord. Alam mo, testify ko lang kung paano kami ni Lord sinusubok ngayon sa pagiging katiwala niya, lalo na sa bahay ng Teresa worship team. Hindi madali po magpastor ba